nanawagan si Senador Bam Aquino ng agarang pagpapalakas ng suporta para sa tinatayang 5.1 milyong batang Pilipino na may kapansanan. Kasabay ito ng pag-amin sa malaking kakulangan ng bansa sa pagtugon sa kanilang pangangailangan. Sa plenary session, sinuportahan ni Aquino ang pahayag ni Senador Raffy Tulfo kaugnay ng umano'y patuloy na pagpapabaya sa sektor ng mga batang may kapansanan. Dahil sa kabilaan niya ng pagpasa ng Inclusive Education Act, nananatiling kulang sa pondo at suporta ang mga mag-aaral na may special needs at madalas ay hindi napapansin ng pamahalaan. Batay sa datos ng EDCOM 2, 8% o humigit kumulang 391,000 lamang sa 5.1 milyong batang may kapansanan ang may record o nakatala sa mga paaralan. In the EDCOM 2 report, lumalabas na 1 out of every 5 students ay may kapansanan o merong concern na kailangan pong bigyan ng tamang pansin. No? Ibinunyag din ng senador na 61% ng mga naka-enroll na mag-aaral na may kapansanan ay walang formal na medical diagnosis dahil sa mataas na halaga ng clinical assessment. Kaya napipilitan ang mga guro na umasa na lamang sa obserbasyon ng mga senyales o manifestations ng bata. So malaki po yung porsyento. In fact, we intend to look further into these numbers to find out kung gaano to katotoo o anong range ang pinag-uusapan. Marami rin anyang magulang ang lumalapit sa kanyang tanggapan dahil sa kawalan ng sapat na pampublikong pasilidad at sa napakamahal na gastusin sa pribadong therapy. Dagdag pa rito ang kakulangan sa mga guro, kung saan 32% lamang ang mga mag-aaral ang may access sa specialized teacher. Mas pinalala pa umano ito ng napakaliit na pondo mula 333 pesos hanggang 488 pesos lamang kada mag-aaral para sa buong taon sa ilang paaralan. Bagaman 69% ng Inclusive Learning Resource Center sa bansa ang naitayo na, sinabi ni Aquino na nananatili ang mga ito bilang empty shells dahil sa kakulangan ng mga therapist at specialist na magpapatakbo sa mga pasilidad. Kung ikukumpara po natin ang pondo, ang infrastruktura, ang kakayanan na matulungan ang mga kabataang may special needs, kung ikukumpara po yun dun sa nakalaang tulong at budget, ay malayo po talaga. Dahil dito, nanawagan si Aquino ng masinsinang koordinasyon at mabilis na aksyon mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno upang tugunan ang krisis sa edukasyon ng mga batang may kapansanan. So nararapat po itong ma-raise and we will work, Mr. President, hand in hand with the good senator as soon as we can reconvene our committee pagdating po sa mga children with special needs at mga estudyanteng may mga special needs. Pwede po tayo magtulungan para mabigyan ng solusyon. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa D. Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw. Unang sigaw.